Welcome po sa ating nagbasa ng salita ng Diyos dito po sa Lumang Tupan. Ito po yung mga pasimpulang aralin na binibigay kung ano po ang sinasabi ng mga salita ng Diyos. Ang Genesis, ang pagpapagkas ng Genesis ay mula sa salitang Grego na kulugan ay pasimula. Masabing ito ay aklat ng pasimula sapagkat isinasalasay na aklat na ito ang paglikha sa sandaigdigan. Ang pinagmula ng sa katauhan ng kasalanan at ng mga paghihirap sa sanibutan at ang paraan ng Diyos sa pakitungo sa katauhan, kaya din naman ang pinagmula ng bansang Israel ay binigyan diin sa aklat na ito. Maaaring hatiin sa dalawang pangunahing bahagi ang Genesis. Una, kabanatang 1 hanggang 11, ang paglikha sa sanlibutan at ang unang kasaysayan ng sangkatauhan. Nakapaloob dito kasi ni Adan at sa iba, Cain at Abel, Noah at ang malaking baha. Ang Tore ng Babel, ipinakikita rito na pagkapat maganda abang ganawa at plano ng Diyos para sa katauhan, ito'y nasira dahil sa pagsuway ng tao. Kabanatang 12 hanggang 50, ang kasaysayan ng mga ninuno ng Israel, ang unay kasaysayan ng Abraham, na kapuri-puri dahil sa kanyang pananampalataya at buong pagsunod sa Diyos. Kasunod dito, ang kasaysayan ng kanyang anak na si Isaac at ang kanyang kapatid si Jacob, tinatawag ding Israel, at ng 12 anak dito, ang mga tagapagtatag ng 12 lipi ng Israel. May tanging banggit sa anak niyang si Jose at ang pangyayaring nag-uudyok kay Jacob at sa paniyang mga anak at kanilang pamilya na maranahan sa Ehipto. Bagamat nagsasalasay tungkol sa mga tao, ang akalat nito, pangunahin dito ang ulat tungkol sa kaliwa ng Diyos. Nagpasimula ito sa pagpahayag ng Diyos ay lumikha sa sandaigdigan at nagbubukas sa isang pangako na patuloy na pinapakita ng Diyos ang kanyang malasakit sa kanyang bayan, hindi lang. Ang Diyos ang pangunahin at tauhan sa aklat, sa buong aklat. Siya ang mahatol at nagpaparusa sa gumagawa ng kasalanan, nangunguna at tumutulong sa kanyang bayan at ang matatayo sa kanilang kasaysayan. Sinusulat ang lahat na ito upang isasa at paliwanag ang kasaysayan ng pananampalataya ng isang bansa at upang panatiling mabuhay ang pananampalatayang ito. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang mga salita ng Diyos.